Ang bansang Amerika, mga sangkay, ay may panibago na naman bang sasakupin? So marami po ngayon ang nagulat sa ginawa ni Donald Trump at mukhang yung iba ngayon, mga sangkay, kinakabahan na. May panibago na naman bang lulusubin o sasakupin itong bansang Amerika? Kasi nga po diniklara ni Donald Trump no na ang itong Venezuela ay mananatili po muna sa kanilang authority. Pambihira, mga sangkay. At ngayon, eto na naman, may panibago na naman, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, pandaigdigang balita tayo ngayon, mga sangkay. Eto. Ang Amerika ngayon, mukhang mayroon na naman panibagong target. At ngayon, mga sangkay, eto, kagaya po nito. US President Trump nagbabala ng military action laban po sa Colombia, Mexico, Cuba. Pati itong mga lugar na ito, mga sangkay, mga bansang ito, Colombia, Mexico, Cuba, ay naninilikado. Eto, panuorin po natin. Hi, Mr. President. You came from a different way this time. Yeah, a little bit different. We have some good people. We have Senator Lindsey Graham. Now, we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too. Run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. Ayan, mga sangkay, bumanat na siya. Yung Colombia daw po, pinamumunuan ng Sick. Colombia is very sick, too. Colombia is very sick, Run by a sick man. run by a sick man. So, ngayon nga po, mga sangkay, itong Colombian president, nagsalita din po regarding dyan. At hinamon din po si Donald Trump na kunin siya sa Colombia. At kung gagawin niya daw po yun, papakitaan po ng malakas na puwersa ng kanilang gobyerno. Who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has Parang parang yung US, yung kanilang dito, yung kanilang ginagawa para po kumbaga, naglalagay po sila ngayon ng tatak sa lahat ng world leaders bilang isang makapangyarihang bansa. Kasi dati, mga sangkay, na sila ina-underestimate na po sila ng marami sa buong mundo, especially dito sa Asia. Mayroon pong China, mayroong North Korea. Ngayon, mga sangkay, na nakaupo si Donald Trump, pinapakitaan lahat ng mga bansa ng angas. Na eto kami, mas makapangyarihan kami sa China. Kita niyo, mga sangkay, ang kanilang ginagawa. cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it So very there will long. be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Okay. Eto, para mas maintindihan natin. Yeah. Secretary Rubio mentioned You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Secretary Rubio mentioned Cuba yesterday in his remarks. Does the U.S. have a plan to do? Well, Cuba always survived Ayan na, Cuba naman. because of Venezuela. Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. Do you know how many? The bodyguards. No, they're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side. Grabe, no? Masyadong matitigas yung message ngayon ni Donald Trump. No? At ang tingin ko dito, mga sangkay, gusto talaga ni Donald Trump na magkaroon muli ng ang salita ng Amerika ay mas maging makapangyarihan muli. Tulad ng mga unang panahon, mga sangkay. Kasi dati, di ba, pag sinabing US, isa po yan sa mga makakapangyarihang bansa. At sila po talaga yung nasa pinakatuktok. So, sa pagkalipas, mga sangkay, ng maraming mga taon, ang Amerika, pinamunuan po ng mga Democrats. At dito po nasira
dahan-dahan yung identity nila mga sangkay. Pero alam nyo, pagdating po sa gera, ang Amerika po talaga ay bihasa sa digmaan. Kung kaya't mga sangkay, ito din po yung dahilan kung bakit kumbaga itong China mag-ingat at dapat po silang kumbaga maging maingat sa Amerika kasi itong US, sanay na sanay po ito sa digmaan, pati po sa panggugulang. Magagaling po itong mga ito. Kaya, mga sangkay, itong ginawa nila sa Venezuela, bagamat may mga sinasabi, nga ito daw po ay dahil sa oil, mga sangkay, pero ang tingin ko dito, hindi lang dahil sa oil. Gusto talaga nila na makita ng buong mundo na, hey, guys, we are back in power. Oh, ngayon, mga sangkay, ito pong nangyayari. Kita nyo, Colombia, Mexico, binanata na po at ewan ko kung anong gagawin niya dito. Yeah, you were just talking about the land, but it sounded like you And laid by out. the way, you have to do something with Mexico. Mexico Mexico, eto na, Mexico. tries to get their acting Dikit lang po tong bansa. together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We We're going to have to do something, sabi po ni Donald Trump. love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember Ang mga cartels daw po, yung mga nagbebenta, mga malalaking sindikato po yan, mga sangkay. Malalaki daw po. Mga ano yan mga parang, kumbaga tawagin po nating mafia or mga malalaking mga sangkay grupo na nasa loob po sa Mexico daw po, ayon po kay Donald Trump. one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Sure, I Mexico did. to combat drug. One point you had offered to send U.S. troops into Mexico. Nako po, yari Mexico dito kung itutuloy ito. trafficking there. Is that something you I have like spoken to her Claudia. about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offer to send troops. Every time na nakakausap niya daw po mga sangkay itong leader ng Mexico, ino-offer niya po niya na magpadala ng mga militar doon mula po sa US. And she's just not willing? She's concerned. Tinanong siya kung willing daw ba. Sabi dito yung concern niya, She's a little afraid. medyo kinakabahan daw po. Cartels are running Mexico. Kasi nga po, ang cartels daw po ay nagpapatakbo sa Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. We've been asked to do it. You We've had. actually been asked to do it. Do you think the Would you? You know, one of the things that is happening, and I think you see it all the time. Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know, Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Does that play at all into your decision to capture Maduro? Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? I have. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you think, Howard? Okay, so eto pa mga sanggay. Ito naman, Canada, Europe, suportado ang Greenland laban sa posibleng pag-angkin ng Amerika daw po mga sangkay sa Greenland. Nakatagdang bubisita sa Greenland sa unang bahagi ng Pebrero si Canadian Foreign Minister Anita Anand at si Governor General Mary Simon. Kasabay ng pagbisita, inihayag na rin ng Canada ang plano nitong magbukas ng consulate sa Greenland bilang bahagi ng mas malawak na presensya nito sa Arctic region. Sa pagpupulong sa Paris, France, binigyan din ni Kasi ito daw po mga sangkay, yung isa sa susunod na sasakupin ng bansang Amerika. Prime Minister Mark Carney ang pagrespeto sa pasya ng Greenland. Pinuri naman ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen ang paninindigan ni Carney at ipinahayag ang tiwala na kayang panatilihin ng NATO ang seguridad sa Arctic sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga kaalyado. Parang nangyayari tuloy ngayon mga sangkay, no? Parang ang Amerika po yung nagiging kontrabida sa mga kampi po nila ito mga sangkay. Canada, Europe.
Pero ngayon parang, pinapakitaan po ng pangil ng Amerika at nagmumukha po silang kontrabida dito. Samantala, nagpahayag naman ang ilang bansa sa Europe at Canada ng suporta at pagkikiisa sa pagdepensa sa soberenya ng Greenland na isang Inuit self-governing territory ng kaharian ng Denmark. Sa isang joint statement, binigyan diin ng mga leader ng France, Germany, Italy, Poland, Spain, Denmark at United Kingdom na ang Greenland ay pag-aari ng kanyang mga mamamayan. Nilinaw sa pahayag na tanging ang Denmark at Greenland lamang ang may karapatang magpasya sa anumang usaping may kaugnayan sa kanilang teritoryo. Chris Kaya ang problema dyan, kapag nilusob yan ng Amerika, ang tanong dyan, may magagawa. May magagawa kaya sila, mga sangkay, kung saaling i-push ni Trump na kunin ang teritoryo na ito. Kasi mukhang ang usapan po ngayon, mga sangkay, no, sa mga sinasakop po ng Amerika, yung oil. No? At hindi ko alam anong meron dito sa Greenland. Bakit interesado yung Amerika, mga sangkay, na naman na kunin ito. Pero ayun nga po, mukhang ngayon, mga sangkay, sa panahon po ni Trump, mukhang pinapakitaan po talaga ng pangil na itong mga malalaking bansa. At ewan ko ano ang magiging reaction dito ng iba pang mga bansa, mga sangkay, kapag ginawa po ito ng Amerika. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Lumalala ang tensyon, mga sangkay, no? Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.